Sa puso ng tahimik na nayon na ito, sa ilalim ng banayad na yakap ng liwanag ng umaga, naroroon ang kwento na walang hangganang pagmamahal at walang kapantay na determinasyon ng isang dakilang ama. Ito ang kwento ni Jake Philip Bautista, isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak na si Cyrene. At ito ang kwento ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Isang pagmamahal na walang hanggan, isang pagmamahal na lampas pa sa pangkaraniwan. Okay, good morning everyone. I'm Jake Philip Bautista. I'm 37 years old. I have a wife and a father of one kid. So, as a parent, I started to be with my wife. Nag-start kami in December 14, 2019. So, nagkaanak kami July. Nagkaanak kami ng July 2020. That is during pandemic. Dun sa pagiging tatay, first of all, first time ko maging tatay. So, first time ko siyang ma-experience. So, buti ka mo at meron tayong mga support like may family, yung family ng kasawa ko. So, tinuruan nila kami kung paano mag-alaga ng bata. Yan. And then, nag-guide sila sa amin. So, yun po. Pinanganak siya noong July 18, 2020 during pandemic. May mga challenges with that nung pinanganak siya dahil unang-una na CS, cesarean section yung misis ko. And then nagkaroon din ng post-infection yung bata kaya kailangan ma-confine ng 10 days. So, yun. Nagstay kami sa hospital for 10 days na ICU yung bata. So, with that, maraming mga sacrifices na nangyari. Nag-leave kami sa work, yan, para mabantayan yung bata, yan. Tapos, yun. Mga experiences namin during that is na-experience namin mag-hotel sa sasakyan. Yan, mga ganung mga bagay, pero okay lang, masaya naman dahil nakauwi naman kami ng matiwasay and healthy naman yung bata. Nung nipanganak nga siya, gaya ng sabi ko, dahil ako po ay isang registered nurse naman, so I am a nurse by profession, kaya medyo alam ko din kung kailan siya dapat ito. So during pregnancy, maraming mga experiences and challenges na nangyari sa buhay namin bilang isang pamilya. Unang-una dyan, dahil first time kaming maging parent, unang-una dyan yung paghahanap ng doktor, ng OB-GYN, tapos yung pagpapacheck up niya every month. At the same time, one big challenge na nangyari sa amin dyan is nung December 14 na, yung mismong blessing namin bilang mag-asawa. Nagkaroon si Mrs. ng sakit na measles. Habang dinadala niya yung bata. So, nagkaroon siya ng measles and then 5 days na nag-fever, on and off fever. Lahat ng mga symptoms ng measles napunta sa misis ko. So, with that, kailangan kong tutukan kung anong mangyayari din sa bata. So, dun sa baby namin, simula nun, pinapacheck up na namin yan dun sa habang buntis pa rin si Mrs. Tapos nung nanganak na siya, yun nga, gaya nung sabi ko, pabalik-balik din kami sa hospital dahil
pagpunta namin, hindi pa siya kaagad na-admit dahil hindi pa siya active labor. Pag sinabi mo kasing active labor, yung medyo malapit lang mga anak mo. So ang ginawa namin is bumalik ulit kami sa bahay. Medyo malayo. So Bayombong, then Bambang. Siguro 2 beses na ganun bago nila inadmit. Nung pangatlong beses, nung nakita na nila na medyo yun na talaga yung active labor niya, doon na-admit na si Mrs. So, nung napunta na si Mrs. sa loob, sa labor room, ang tanging ginagawa ko na lamang is yung magdasal, sana okay, na mailabas yung baby. So, nag-expect ako noon by 11, kasi pumasok kami mga 7 a.m. So, nag-expect na ako siguro mga 11 or 12 p.m. meron na yung bata, lumabas na. Fortunately, tumawag yung OB namin. Ang sabi niya is emergency cesarean section. Ang cesarean section po siya ng bandang mga 1 p.m. or 2 p.m. na. So, tanghali na. Then, balitaan ko na lang, si Mrs. nasa recovery room. Then, ang unang-una kong tinignan is yung baby. Yun nga. Gaya ng sabi ko kanina, nung paglabas ng baby, hindi daw siya, ang sabi ng OB namin, hindi daw siya umiyak. So, ginising nila, ganyan. Then, pinunta sa ICU, sa NICU, neonatal ICU. And then, doon na siya trinit. Trinit na siya doon. And then, nakita nila na meron siyang post-infection, yung meconium stain na tinatawag namin. Kaya, na-ICU yung bata. Ayun po. And then, yun nga, CS na, lumabas na. So, nag-stay din kami ng 10 days doon para sa baby. So, yun. So, with that experiences, maraming mga challenges na nangyari. Like, financially, emotionally, nandun na lahat. So, kailangan lang talaga manalig tayo sa taas. Manalig tayo sa taas. May mga support system naman tayo, mga families natin. Ayan. Ang isang challenge pa pala na experience namin doon during that is naghanap kami ng breast milk. Kasi sa hospital kasi bawal ang bottle feeding. So, naghanap tayo dahil walang makuha si baby kay Mrs. na milk niya. So, Kasi may infection pa po si Mrs. yes. So, definitely, isang challenge yun kasi ang ginawa pa namin, naghanap kami ng mga nagpapa-breastfeed na mother. Fortunately naman, meron naman. And then, yun. May mga nagbigay din naman. Mga breast milk nila para sa bata. Ang pangalan ng aking baby is Cyrene. Habang lumalaki si Cyrene, kita namin na medyo wala siyang naririnig. Nung mga 10 months old, nung mga baby pa siya, napansin namin na parang hindi siya nagre-respond sa mga sounds. Very ironic nga kasi ang negosyo ko minsan is sound system. Kaya very ironic siya. So, naisip ko ano kayang defect ng bata. So, pina-check up namin. Pumunta kami dito sa one of the clinic dito sa Bambang, yung sa ENT. And then in-advise kami for another test which is available sa Manila. So, pumunta kami sa Manila, pinatest namin yung bata, and then na-find out na meron siyang profound hearing loss. Both ears, bilateral profound hearing loss. So, ang magiging layman's term yan is bingi yung bata. Meron siyang pagkabingi. So, kung makikita natin, kapag malakas yung sound, may naririnig siya pero konti lang. Okay? So, kung malakas na yung sound, maliit lang yung naririnig niya, parang bulong pa lang sa kanya.
As a nurse, buti ka mo at nurses kaming dalawa ni Mrs. Kaya alam namin kung paano i-compensate yung aming mga emotions. Alam namin kung paano namin isosolve yung problem. However, it is a lifetime problem na. So, the solution was, nung sabi ng audiologist namin, kailangan na niya ng mag-hearing aid. So we tried hearing aid sa kanya, both ears, dalawang tenga, nung mga 1 year old na siya. 1 year old, 1 year old to 1 to 6 months, 1.5 years. So trinay namin mag-put ng hearing aid. Then unfortunately, yung sa may right niya, talagang mahina. So yung sa left niya, however, meron siyang naririnig sa left, pero sobrang hina lang. Although meron, ang tawag kasi namin doon is yung good ear and then bad ear. So yung bad ear, yun yung in-advise nila for implant. So nung nag-research naman tayo, ni-research natin kung ano yung implant, it will cost you around malaking halaga. So yung cochlear implant, malaking halaga yan. So ang ginawa namin is nag-conduct kami ng mga series of fundraising activity para sa bata. Sir, that was during pandemic pa po. 2021. So, parang laylo na yung pandemic that time. Laylo na po. Laylo na yung pandemic, pero nandun pa rin. So mahirap lang kasi nasa health tayo. So mag-duty ka, tapos magpupunta ka ng Manila, mga ganyan. So yun yung mga challenges namin as a parent. Tapos yun, maraming mga tumulong, especially yung families namin, both sides. Yung mga tumulong naman sila financially. Tapos yung mga gastusin namin doon. Kasi yung cochlear implant is an operation. Na-operahan yung bata dito sa may tenga. For lifetime na, sir. Lifetime na yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung baby ko mayroong aid na nakalagay dito and then may magnet siya. So, yun yung mga challenges, no? So far, sa ngayon, almost 2 years na rin. And then, ang isa pa palang ikikwento ko is yung pagbiyahe-biyahe namin. Halos every 2 weeks for 1 year. Every 2 weeks kami magpupunta ng Bambang to Manila, sir. Para sa check-up niya check po. up ng bata. Tsaka yung mapping ng kanyang hearing aid. Minamap kasi nila yun. So yun yung mga challenges as a parent na kailangan nating paghandaan. Ayan. So far, after 2 years of operation, expect na namin na madedelay siya sa speech dahil sa ngayon nakakarinig na siya, alam na niya yung pangalan niya. Yun kasi yung kapag hindi ka nakakarinig ng simula baby, pag hindi ka nakakarinig, hindi ka makakapag-develop ng sound or speech mo. Kaya definitely, buti ngayon at naririnig na niya kami, naririnig na niya kung ano yung mga sound na naririnig natin sa kapaligiran, naririnig na niya. Unfortunately, yun nga lang, madedelay talaga siya sa speech. So, yun yung wino-workout na naman natin ngayon. So, wino-workout namin ngayon, every week siya, meron siyang therapy. Every week, meron siyang therapy online and offline. Yung online, yung sa bahay, kami lang, parent siya, tapos nagte-therapy kami with the teacher. And then, yung offline naman, yun yung pumupunta kami sa Bayombong for therapy center. So, yun yung ginagawa namin. Kamusta naman po si Cyrene, sir, as a daughter? Yung personality niya? Masasabi ko kung pag-usapan natin yung bata, talagang pinapalaki natin siyang maayos and very playful. Parang normal na bata talaga. Hindi mo aakalain na meron siyang disability, which is yung hearing niya.
nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yun lang ang kanyang disability at wala nang iba. So, sa behavior, walang problema. Typical na toddler. Ayan, typical na bata na naglalaro. Ayan. So, yun yung How about yung social life naman niya, sir? social life. Okay naman. Hindi naman siya mahiyain. Okay. Nakikipaghalubilo pa rin siya. Yes, unfortunately, ang ganda ng pagiging pakikihalubilo niya sa mga bata. Lalong-lalo na kapag meron siyang mga nakikilalang mga bata or kahit hindi niya kilala, nakikihalubilo siya, nakikipaglaro siya. So yun yung ano, yung kapag nakikita namin, pag-uwi namin, yun, nakikita namin na okay siya. Yun. Paano namin nababalance? Well, dun sa family side ng misis ko, yung mga tita niya, sila ang nag-aalaga sa kanya during pag nandito kami sa work. Kapag pag umuwi na kami ng 5 or 6 o'clock, kami na ang nag-aalaga. Tapos kapag Saturdays and Sundays, pag walang pasok, kami na ang nag-aalaga. So during working hours, iniiwan namin siya sa parents namin and sa mga tita niya dun sa bahay. So, sino, sir, yung mako-consider mong support system mo? Sa Family. Family. Yes. Family both sides. Unang-una, financially talagang magastos. Magastos in a way because of the disability ng bata. Magastos in a way na yung mga provide namin, okay lang yun kasi doon naman talaga yung responsibility namin sa parents. Nandun naman talaga yung pagbigay mo ng food, clothing, shelter, mga yan. So, yun is responsibility naman namin as a parent. Pero yung mga other responsibilities like yung pag-aalaga kapag wala kami, yun yung mga challenges din sa amin. So, I think maraming mga challenges talaga na pwede namang solusyonan. So well, with life lessons, always remember po na ang pagiging isang padre de pamilya ay isang responsibilidad, isang challenge, isang sakripisyo para sa ikabubuti ng pamilya. Maraming mga problema na darating, pero marami ding mga solutions na pwede nating gawin. So, marami naman tayong support system, like number 1 ang family, pero wag po natin kakalimutan, number 1 pa rin po ang pananalig natin sa taas dahil with God, everything is possible. So, yun, medyo niyak na ako. Sir, anong pwede mong maging message kay Cyrene? Okay, kay Cyrene, have seen 1,000 things, sana maging 1,000 minds, and what they bring to this Lumaki siya nga, world and to this kaya world. But where I stand, lumaki siyang maging mabait, may takot sa Diyos, and maging independent sa buhay. Dahil that, provide namin para sa'yo. Kahit mahirap na kayanin na. Yun lang. Kung sana maging malusog, yun, maging masaya sa buhay. Yun. Thank you. I'll tell you everything. I have seen 1,000 things. Ang pagmamahal ni Jake para kay Cyrene ay nagbigay liwanag sa pinakamadilim na mga araw at nagtagumpay laban sa pinakamalalaking hamon. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay walang hangganan. Habang lumulubog ang araw sa kanilang ngayon, sumisikat ito sa isang bagong bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang di matitinag na pamana
ng pagmamahal ng isang dakilang ama. thousand things, a thousand minds, and what they bring to this world and to this home. But will I stand? Will